Hi, ako po si Isay. I'm 19 years na Christian and 18 years member of Praise Baptist. So, nakilala ko si Jesus Christ through Bible study na ginagawa ni Pastor Chris and ni Tita Mel dun sa amin sa bahay. So, 2002, April ko tinanggap si Jesus Christ as my Lord and Savior. So, sa previous faith namin, regular lang kami na uma-attend sa simbahan, tapos uuwi. Pero ngayon na tinanggap na namin si Jesus Christ as Lord and Savior, naramdaman namin na member kami ng isang simbahan, not just as a member na parang ordinary yung member na umuwi at sumisimba, pero kundi part ng family na talagang nagkakamustahan ng bawat isa. Ang buhay ko bago ko tanggapin si Jesus Christ as my Lord and Savior, yun nga, kagaya ng sa previous faith namin, ginagawa ko lang kung ano yung nakikita ko sa magulang ko, sa mami ko, kung ano yung ginagawa nila. And then, ayun, tamang prayer lang na, kasi syempre sinasabi ng parents namin na mag-pray, pero wala yung talagang nasa puso ko. Unlike nung ngayon na nakilala ko na si Jesus Christ, talagang yung pakikipag-usap ko sa kanya through prayers is talagang nakikipag-usap ako sa isang kaibigan na alam niya yung nararamdaman ko, nararanasan ko, alam niya yung pinagdadaanan ko. Maraming challenges na nangyari, pero 2018, yun yung sorry, biggest challenge na dumating sa buhay ko. Kasi before nangyari yung 2018, ang ganda na nangyari sa akin. So, member ako ng Praise. Nagsuserve ako as Sunday school teacher sa mga bata. Nagsusong lead ako. So, Monday to Friday, nasa work ako. Or minsan nga kahit Saturday, Sunday, may work ako. Nagsusong lead pa rin ako. Tapos, matutulog lang saglit, balik sa shift. Talagang inubos ko yung oras ko sa work, tsaka dito sa ministry. 2017, 16, 17, 18, nakapag-work ako sa government, sa DOH. Na-practice ko yung profession ko as a nurse. So sabi ko, ay, okay na, okay yung mga plans ko nasusunod. So ko, ang galing naman ni Lord. Then 2018, before kami mag-renewal ulit ng contract sa DOH, medyo hindi na maganda yung pakaramdam ko noon eh. So, napilitan na rin talaga ako magpa-check up kasi advice na rin ng mga kaibigan ko tsaka ng parents, ng mami ko. Tapos nagpa-check up na ako, hindi na ako pinauwi ng doktor kasi nakita niya yung lab ko. Ang taas na ng creatinine ko. And then yung hemoglobin ko sobrang baba. So, alam niya na dun sa mga lab results na yun, hindi na normal sa katawan ko. Na-realize ko pa rin na I'm blessed ko pa rin, napakabuti pa rin ni Lord sa life ko kasi nung sinabi ng doktor na seryoso ka, nakakapaglakad ka pa, nakakausap pa daw niya ako na matino kasi dun sa amount or dun sa value ng creatinine na yun, kung sa ibang tao daw yun, wala na sa sarili. Sobrang nalalason na sila ng yung katawan nila. And then, na-confine ako doon for 5 days. Nag-uminom ng oral para sa kidneys, baka umokay. Ako, hoping ako, and denial pa ako na, hindi, makukuha ito sa gamot. And then, nung dumating yung araw na, inamin na ni Doc, kailangan, kasi nagpalab ulit, still ang taas pa rin ang creatinine ko. Nabuti nandun yung ate ko, si Russell. Nahirapan din si Doc sabihin sa akin kasi alam niya, syempre as a nurse, alam niya ayoko din pagdaanan yun. Nahirapan si Doc na sabihin sa akin. In denial pa ako, sabi ko, Doc, hindi ba pwedeng daanin sa gamot? Kaya to, di ba? Sabi ni Doc, hindi, kailangan talaga magpa-dialysis ka. Sabi ko, parang hindi ko kayang tanggapin. Aaminin ko, din talaga yung pinaka-biggest na challenge sa akin ni Lord. Aaminin ko, kahit 19 years na ako naging Christian or 17 that time, dumating sa point na kinwestiyon ko si God. Sabi ko, ang unfair niya. Question ko na bakit ang unfair mo, Lord? Inubos ko na may oras ko sa ministry. Inubos ko yung oras ko sa'yo. Minsan napapagalitan ako kasi gabi na ako umuwi dahil galing sa church.
bakit ganito pa yung nangyari sa para sa akin kasi dapat parang mas deserve naman ibang tao to, 'di ba? Parang yun yung gusto kong i-ano sa kanya, bakit Lord, bakit ako? Hindi ko deserve to eh. Dito yung plano ko. Tapos nung kinausap ko si Russell, sinabi ko sa kanya, bakit ako? Doon ako na-enlighten nung sinabi ni Russell na, bakit hindi ikaw? Bakit si Lord, nung si Lord pinako, nung si Lord yung naghirap, kinwestiyon ba niya si God? Hindi, di ba? Doon ako natawan na sabi ko, oo nga, no, sino ba ako? Ako, si Lord ay si Jesus Christ, perfect siya eh. Pero tinanggap niya lahat yung sacrifices na dapat sa atin. Kaya nung time na yun na sinabi niya yun, na-realize ko na, Lord, sige, i-entrust ko na lang yung plano, or yung plans ko, wala na, ayoko nang sundin. Yung plano mo na lang yung masunod sa life ko. Aminin ko rin, hindi ko siya as in totally that day na-accept nung narinig ko yung words na yun. Unti-unti siya eh. Process siya, hindi siya yung as in totally accepted mo agad yung sitwasyon. Kasi alam ko na as a nurse, alam ko yung magiging hirap, yung burden, na pagdadaanan ko, tsaka ng family ko, lahat ng mga tao sa paligid ko. Kapag nag-start na ako mag-dialysis, alam ko yung masasira talaga na feeling ko, worthless na ako. Wala na, parang wala na yung purpose ko sa life. Tapos pinag-pray ko na, Lord, eto na lang, hanggat ginigising mo ako every morning, gamitin mo yung strength na binibigay mo sa akin para makapag-serve pa rin ako sa iyo. Yun na lang yung bayad ko para unti-unti ko din matanggap na ito talaga yung sitwasyon ko. And I'm so blessed hanggang ngayon for 3 years or magta 3 years na ako nagda-dialysis. Makikita ko talaga na kung gaano ako binibless ni Lord. Alam ko na may purpose siya sa akin bakit niya ako nilagay sa sitwasyon na to. Sobrang blessed pa rin kasi si Lord din, hindi rin talaga siya hindi niya ako pinabayaan kahit sa financial na pag-support kasi mabigat talaga eh. Alam ng lahat yan, lalo na yung mga may kamag-anak na nagdadayas kung gaano kahirap mag-provide talaga sa ano. Pero isa rin yung sa nagiging burden ko, syempre. Pero na-entrust ko na kay Lord na, Lord, nilagay mo naman ako sa sitwasyon to. Bigyan mo ako ng or ikaw yung mag-provide ng mga needs ko. Pero at the same time, syempre, yung family ko, alam ko nahihirapan din sila. Kaya ayun, so ang dami-dami pa rin naman blessings ni Lord despite nung mga challenge or yung biggest challenge ngayon ni Lord sa akin. Ang dami pa rin ginagawa ni Lord na blessing. Before pa man ako magkasakit, prepare niya na lahat. Ganun naman si Lord pala talaga na bago pa dumating yung pagsubok natin, meron na siyang plano, meron na siyang prepare sa atin. Alam niya na rin yung magiging end nitong kung ano man yung pagsubok na pagdadaan natin. Una, prepare niya yung family ko na binilagay niya ako dun sa family and dun sa mga tao na alam niyang magsusupport sa akin. Binigyan niya ako ng mga tao sa paligid ko na mamahalin pa rin ako kahit na pagdaanan ko yung pagsubok na yun na alam niya na pag dumating ako sa time na parang pinanghihinaan ako ng loob, may mag-e-encourage sa akin. Andyan ka, Pay. Ilaban mo kasi kami, lumalaban kami. So yun yung lagi sinasabi din ng family ko sa akin na lumalaban kami, so lumaban ka din. Lalo na pag pinanghihinaan ako ng loob. And then yun nga, kagaya na sa finances, talagang though minsan nagigipit, pero si Lord talaga on time talaga lagi. Baga, ang ganda ng plano ni Lord din. Minsan nga lang parang tayo, parang paano nangyayari yun, pero wala iba mag-work talaga si Lord. Gusto ko talaga ma-inspire lalo na yung mga kapwa ko patients na nagda-dialysis or yung mga hindi lang mga dialysis, may mga sakit na feeling nila huli na, wala na, end na ng buhay nila, end na ng mga plans nila. Kilalanin natin si Jesus Christ kasi kung feeling natin na wala na tayong pag-asa, yung hope natin na kay Jesus Christ pala, yung peace na hinahanap natin, yung happiness, makikita na natin siya kay Jesus Christ. Kasi kung hindi ko nakilala si Jesus Christ bago nangyari nagkasakit ako, I don't think na ganito pa rin ako ka-active. I don't think na sobrang positive ko pa rin sa buhay. Kaya I'm so thankful na Christian na ako, nakilala ko na Jesus Christ as my Lord and Savior before pa man ako nagkasakit kasi sobrang dami pa rin blessing na binibigay ni Lord. Sobrang pinapakita niya sa akin kung gaano ako ka-bless compare sa iba. And sobrang binibigyan niya ako ng hope every day. Kapag gumigising ako, binibigyan ako ng strength
And lagi niya, though minsan na parang nag-aano ako na, Lord, paano to, ganyan. May mga problema, may mga, halimbawa na nasa-short sa budget. Laging nagiging, alam mo yun, binibigyan ako ng Lord na, huwag ka mag-alala, Isay, akong bahala. Just, parang pagkakatiwalaan mo lang ako kasi I know na may plano na ako para sa'yo. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's here, where your blood was spilled for my ransom. Everything I wanted, dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, and lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were a child, tempted and tried. You the world became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I wanted, dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. To your heart, to your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to